napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Si Jutang Giniverse. Siyempre si Marlica. Ito, nakalive pa nga si Marlica. Ay, Marlica! Mag-end ka na, yung dipunggol ka. Ay ka na. Kanina ka pa nakalive eh. Kami naman. Oo, tama na yan. Pagmumura mo kay Bato. Tama na yan, ha? Salamat, na-stress ako. Bakit mas lalo kayo may stress ang mga sasabihin ko. Ha? Baka mas lalo kayo may stress ang mga sasabihin. Nagigigil ako, JG. Ha? Ito, paano ba nagigigil sila? Ulitin ko, ha? Isitahin natin yung nakikita nating mali. At yung tama ay kasangayunan natin. No? Disclaimer, ha? Hindi po ako natutuwa. No, walang natuwa po sa pagkakulong ni or pag-contempt ni patay na natin sa una na yan. Wala pong natutuwa sa ganun, no? Wala pong natutuwa. Hindi ni isa wala pong natuwa. Totoo po, naaawa nga po kami kay Morales, no? Na sa dinami-daming mga vlogger na di umano ay kakampi niya, ngayon ay nag-iisa na lang siya. Naawa ka. Totoo sinawa ko kay Bato. Kay tawag dito kay Morales dahil nga ganun yung nangyari, no. Eto, hindi ko lang po talaga mawari na bakit galit na galit. Bakit galit na galit si Maharlika dito kay Bato. Kay Senator Bato de la Rosa, yun ang hindi ko pumawari sa isip ko. Kasi una-una, napakalaking thank you na nga. Malaking pasasalamat na nga natin na si Bato ang nag-ano nito sa PIDEA leak na to. No? Ba't ganun? Ha? Ba't kailangan pagmumurahin pa si Senator Bato? Kay Senator Jinggoy, wala akong pakialam dun. Wala akong pakialam dun kahit anong gawin nyo dyan. No? Pero kay Senator Bato, sana naman, ano tayo maging balance? Diba? Isipin pa rin natin na kung hindi dahil kay Senator Bato de la Rosa, hindi na pag-usapan sa Senado yan. Hindi na pag-usapan yan. No? Pero ang nakakaawa talaga dito ay si Jonathan Morales. Yun nga lang ang mali. May pagkakamali din po si Jonathan Morales dito. Unang-una, yung about nga po doon, mamaya panoorin natin para lubos ng maunawaan. Yung about nga po doon sa papeles na yun, hindi niya napaghandaan. Sa tinagal-tagal na panahon na ibinigay sa kanya, bakit hindi niya pinag-aralan yun? Pero yun nga, sinasabi ko nga sa inyo, kahit ako naaawa kay Jonathan Morales. Wala na si Bato. Chairman IC Jinggoy. Hindi, ganito yan. Alam nyo, ang hirap kasi sa atin, kapag hindi nga nasunod yung mga kagustuhan natin, lalong-lalo na dito sa PIDEA leaks issue na to, although nandun naman na tayo na ang topic is about PIDEA leaks. Diba? Pero hindi nga nasusunod yun. Kawagawa nang ang ginagawa ni Senator Jinggoy Estrada ay puro mga personal sa personal na buhay ni Jonathan Morales yung binabanat niya. So para sa akin, ayoko rin ng ganun. Pero nga, may pagkakamali dito si Jonathan Morales na bakit hindi niya inaral yun at ilang beses niya, tatlong beses nang paulit-ulit sa kanya itinatanong yun, pero bakit hindi niya nasolusyonan yung about dun sa yung tinatanong ni Jinggoy na yun. No? Hindi ko disclaimer ha, hindi ko sinasabing sinungaling si Jonathan Morales. Ang sinasabi ko lang, hindi niya napaghandaan yun. Baka mamaya, ano na naman gusto nyo kasi sambahin ko hindi sila mga Diyos para sambahin ko sila ha. Oo, iba-iba tayo. Ngayon, ang hindi ko lang talaga maisip, unang-una, questionin natin dito yung kay Kumar. No?
may mali doon sa video ni Kumar kanina. May mali doon. So, kukwestiyonin natin yan, ha? Pangalawa, na may pagkakamali doon, yung kay Ochoa. O, yun. Pangatlo na pagkakamali doon, ano pa ba yung pagkakamali doon? Parang lahat kasi halos mali doon eh. Ano? Ang pangalawang pagkakamali doon ay yung paulit-ulit na ginagawa ni Senator Jinggoy. Pero ang hindi ko po magustuhan na bakit kailangan i-bash, bakit kailangan yung murahin, lalong-lalo na to ni Maharlika, si Senator Bato de la Rosa. Ba't kailangan mong murahin, Maharlika? Hindi pa ba tayo nakontento na dapat nga magpasalamat tayo kay Senator Bato dahil inakyat niya sa Senado yung about sa PDEA leaks na yan? Diba? Ayun yun eh. Hindi ko lang, ako binanatan ko si Senator Bato de la Rosa kasi mala Jinggoy Estrada siya nung unang-unang hearing, diba? Napanood nyo yan. Pero nung pangalawa, pangatlo, hanggang ngayon, talagang naging patas si Bato de la Rosa sa lahat. No, ayun yung kagustuhan natin dito na maging patas sa lahat. Huwag maging katulad ni Jinggoy Estrada, ni Senator Jinggoy Estrada na nakatuon lang talaga yung attention niya kay Jonathan Morales, no. Ang hindi ko maano dito, ewan ko ba na bakit kailangan isisi nyo to kay Senator Bato? Unang-una, may pagkakamali si Jonathan, hindi niya nga pinag-aralan, hindi siya nakapaghanda doon sa issue na tinatanong sa kanya ni Senator Jinggoy. 'Di ba? Doon pa lang doon medyo ano na siya doon, medyo hindi pala medyo doon tagilid na siya doon. No, tagilid siya doon. Kasi isang pain po yun pain ni Jinggoy yun na nakinagat ni Morales. Nung una, ano siya doon nung una, nalalagpas-lagpasan niya. Pero etong huli, eto na nga, itong kaninang nangyaring hearing, bigla pong napakagat si Morales sa pain ni Senator Jinggoy Estrada. Na hindi nga napag-aralan ni Morales. So, unahin natin panoorin, eto, yung kay Kumar. Kay Kumar. Panoorin natin tong kay Kumar, ha? Panoorin natin to. Unang-una dito, diskumpiyado ako dito. Okay lang ba sa inyo? Na... Kay Kumar. No, dito, diskumpiyado ako dito, no? Okay. Para hindi agad kayo magalit, unahin muna natin tong mga gustong-gusto nyo na barahin, no? Dito, palyado to, wait lang ha, wait lang, yung aircon ko sobrang lamig, nanginginig na naman ako naang ko lang. Ayan na, hininaan ko na. Oh. To. Puta na, bigla silang mga nagkakasakit ngayon. Bakit bigla ba nagkakasakit tong mga to? Ha? Ano nangyari dito sa mga to, ha? Biglang nagkakasakit What the meaning of the fucking shit, ha? Bakit ba? Yung isa kinobid, yung isa na stroke daw ko, no? May pangiwi-ngiwi pa ng panga. may pangiwi-ngiwi pa ng panga doon sa BJ. Oh. Ako buloy. Ha? Bakit may pangiwi-ngiwi na mga pangato ngayon, ha? Bakit? Ha? Tayo na, lulakaraw si COVID. Ngayon na, talaga si stroke. Tawa ko kanili. Ayun, nagdadaway lang po ako sa mga nangyayari dito Ay, okay, rin natin to. Okay lang ba sa inyo na para ba nakukonsensya na nasa loob ng hospital, tinatanong natin yung tao? Your Honor. Unang-una, dito sa picture na to, dito tawa ako. Siguro hindi ko lang din alam, baka hindi rin nahalata ni Senator Bato de la Rosa. Pero Senator Bato de la Rosa, siguro baka hindi mo lang nahalata, no?
wala po sa wala po sa ospital si Kumar, nasa hotel lang hotel, ha, para sa kalawan niya, Senator Bato, ha, okay. Yeah, andyan na siya, pero ako, Pag may nangyari sa inyo, wag mo kami sisihin, Mr. Kumar. Yes, sir. Pangalawa dito na mali dito sa video to ay andito na naman po yung pagpapanggap. Siyempre ni Senator Jinggoy na hindi niya kilala si Kumar. Tsaka ang pinaka tama ho dito is yung sinabi nila na walang sisihan. Kasi totoo naman yun, no? Ang isang tao kapag lalot na sa ospital, malay natin baka totoo nga yung stroke niya na yun. So hindi natin alam. Tama naman yung sinabi dito ng mga senator na kailangan pagpahingahin siya. O, kasi baka mamaya may mangyari, masisisi talaga itong mga senator. So tama naman yun. I just want to clarify. Gusto ko na din matapos ng ito kasi... sandali lang, Gusto sandali. ko to clarify. Gusto ko na din matapos ng ito kasi... Yan o. Hindi naman unang-una hindi to ospital. Para sa akin ha, hindi ko alam kung private hospital kasi hindi talaga pwedeng maging hospital to. Tapos ngayon, kung si James Kumar ay na-stroke nga talaga to, dapat may mga oxygen to Diba? Kasi dito mukhang hirap siya humingi. So dapat dyan may oxygen. So dito wala. Okay, tuloy natin. Okay, mga kababayan. Si ano pala to? Kay Jojo de Guzman video to Tingnan. Isa po ito na namang sama-samang kasinungalingan. Bakit? Tignan natin. Ito, isa sa rules ni Senator Bato ang hindi papayagan yung online o yung Zoom attendance. Yun din, isa din to. Siguro nawala lang din siguro sa isip ni Senator Bato to. Kasi bawal nga to, di ba? Di ba ito yung inihiling ng mga tao na i-zoom na lang si Maharlika. So ito, bawal din to. So although nasa ospital siya, kaya siguro din pinagbigyan. Hindi natin alam kung pwede ba yun na baliin yung rules. Kasi bawal nga to, di ba? Nangyari, nasa ospital nga tong si Kumar, kuno. Natatawa kasi ako dito, lalala ko yung drama serye ni Gerald Anderson. Alam niyo yan, yung Ako Budoy. Di ba? Natatandaan niyo yan, no? Dito ko ang kuha dito ni James Kumar yun. Okay. Ang any office hearing. Ngayon, nakahanap sila ng paraan para pumayag itong si Senator Bato. Pag pinag-uusapan ng kalusugan, kalagayan ng isang tao, doktor, may sakit o ano, abay, sino ba naman tayo para hindi tama payagan? Okay. Tama naman yung sinabi dito ni Jojo. Sino ba naman tayo, 'di ba? Para hindi lumambot yung puso natin pag ang sinabi ay may kalusugan. Kaso nga lang, syempre, ang nakakagulat lang ho dito bakit kapag tiyempong-tiyempo na may mga Senate hearing na mga ganito, bigla-bigla po silang mga nagkakasakit. Okay. Okay, pinayagan ni Senator Bato, pero teka, mukhang may kakaiba dito. Tingnan natin Ano ba yun? Bukod sa ang surroundings, tingnan nyo naman ito, tingnan nyo. Halatang may itong wall niya. Tapos may painting, alam ko to, etong nasa gilid painting to Oo. Ito ba ay design ng hotel? Nakita nyo naman, Pangalawa, kung ito po ay sinasabi na delikado ang kanyang kalalagayan, bakit wala man lang dextrose, wala man lang nakalagay sa kanyang ilong na bulak? Hindi pala bulak. Ay, bastos ka, Jojo, gusto mo agad badedo si Kumar, ba't bulak? Nagiging komedyante ka na rin Jojo Mukhang kagigising lamang ho, no? So ang tanong, nasaan ho ba talaga itong si Kumar? Nasa hotel. Asa bahay niyo lang. Putay na. Saan ka nakakita? No? Siguro talagang hindi lang to napansin ni Senator Bato de la Rosa, no?
Hindi naman po perpekto yung mga yan, no? Hindi mga tao lang din po yan sila na nagkakamali. So hayaan na ho natin yun. Mag-focus tayo dito kay Kumar. Dito kasi unang-una, kung talagang maano na yung kalagayan mo, dapat naka-oxygen to. Oh. Tignan niyo yung itsura. Oo. Ako kompleto tulog ko pero pero to si James Kumar, mas dihamak na gwapo pa rin sa akin eh. Gago! Oh, di ba? Paano masasabihan na na critical ang condition mo kung ganyan ang itsura mo? Oh, di ba? Kahit halatang hindi preparado eh. Walang oxygen, wala man lang dextrose. Nasa ospital ba? O Wala nasa sa ospital. hotel? Tingnan natin, bakit natin sinabing nasa hotel? Pangalan ko, sa bagay na wala at kung alam at wala akong kinalaman at wala akong sinasabi. Tapos naging ngungo na, no? Kung bakit Wala akong sinasabi. ganun po. Na-stroke na ako lahat dahil dito. Ano yun? Yung kalbo daw? Ano yun? Ano yan, Jojo? Ano yung pinuntahan mo? Oh, yung kalbo. Oh, yung kalbo ni Senator Bato. O tapos, Na-stroke na ako tapos gumanon doon. Ano yun? Dito, sino ba to? Si Ochoa ba to? Si Ochoa ba itong nasa unahan? Okay? lahat dahil dito. Oh, yun. Hindi na Nagkatitigan. tama ito. Sorry, James. Sorry for your condition. I apologize, Okay. I apologize na nagkaganyan ka. Parang niya ako pinagbintangan sa bagay na. Wala hindi naman ang tama ito. Parang pamilya ko. Sinira. Wow, Lolo, bakit ka nagkaganyan, Lolo Kumar? Kawawa naman si Lolo Kumar, nanginginig na ang kanyang salita. Best Actress, Actor of the Year, James Kumar. Papan. Oh, mananalo ng Oscar Award to. Putay, eto naman na malamig sa hotel. Oh, kaya ganun yung boses nito. Masyado kayong mga judgmental. Malamig sa hotel. Doon naman to. Ay, ako nga dito sa kwarto lang, nilalamig ako. Kaya, malamig sa hotel. Huwag kayong mga judgmental. Grabe naman itong mga to. Sobra naman kayo makapang-judge. Huwag ganun. Pangit yan. Ba't yan? Malamig sa hotel. Ay, baka naka-number 6 yung... Baka naka-number 12 yung aircon. Ito naman itong mga to. Masyado kayo, okay? Okay. Una, nadadala si Senator Bato at syempre sino ba naman tayo para hindi madala? Mangiyak-iyak na at parang mamamatay na, di ba? So syempre, isa sa kinuha nila dito para makuha ang loob ditong ang chairperson dito ay yung may sakit card, 'di ba? Yung parang victim card, may sakit. Syempre, mahahabag ka, 'di ba? Pero teka, hindi lang 'yan kasi kahit sino pwedeng mag-acting ng ganyan. Kahit ako, mag-acting ako ngayon. Gusto nyo, patikimin ko kayo ng acting? Ha? Mga wala artista na acting? Ha? Gusto nyo ba? Ha? Ay, hindi, tsaka ito kasi, alam nyo, itong mga ganitong gawain ng mga taong medyo naiipit sa mga matitinding issue, no? Natatandaan nyo po ba na ito ay ilang beses ng lamig, ilang beses ng ginawa, no? Ng mga politiko na naipit sa matinding issue. Kagaya lang ni Gloria Macapagal Arroyo, ni Enrile at marami pang iba na ginawa nila tong mga ganitong anomalya dahilan, no, na kesyo may sakit, kesyo may ganito, may ganyan. Kasi in fairness nagsabay pa sila na may sakit ni Ochoa.
Grabe talaga sa panahon ngayon, no? Minsan nagkakatugma-tugma yung ano eh. Nagkakatugma-tugma yung may sakit si ganito, may sakit si ganyan. Ang galing. No? Only in the Philippines, you know? No? Only in the Philippines. Ito kasi, yung mga ganitong style ni Kumar, para sa akin na hindi ko na kasi pwede rin sabihin na totoo to eh. Totoo na may sakit siya. Kasi kung ikaw talaga na may sakit ka talaga at critical ang condition mo, hindi ka na makakapagsalita ng ganun. No? At hindi ka na hindi mo na kailangan pang tumawag pa para mapakita mo na may sakit ka, na may ganito ka. No? Hindi mo na kailangan 'yun. Hindi mo na kailangan 'yun para patunayan pa sa Senate hearing 'yun, no. Oh, basta talagang totoong may sakit ka. Pero teka, tingnan natin, may kakaiba dun sa kanyang suot-suot. Ano pong napapansin natin sa Oh, yan. Una-una. Etong suot. kanyang robe, sa kanyang suot? Alam mo, kadalasan nakikita ko to sa live ni Coach Oli. Ha? Nakikita ko yan sa live ni Coach Oli pag nasa Davao sila. Search natin nga, Coach Oli. Suot minsan ni Coach Oli yan pag nagla-live siya. Yung ganyang damit pag nasa hotel sila. Sino ba nakakapanood dito kay Coach Oli at kay Banat Bay? Minsan suot nila Banat Bay yan eh. Pag nasa hotel sila, diba? May mga ganyang mga damit. Oh, diba? Lupet, diba? Oh. Saan po madalas natin nakikita at nagagamit Sa hospital yan! Private hospital yan! yung ganitong design ng robe, yung may ganyang-ganyang design? Ulitin na natin na medyo concentrate lang tayo sa ganitong design ng robe, ha? Tapos yung suot niya sa loob, tignan natin, parang pinatong, hindi natin mawari. Saan ka ba talaga? Sa ospital ka ba? O Grabe si Jojo. sa hotel? Jojo, grabe ka, Kasi tignan mo Jojo! na, isa pa, hindi lang yan, tignan natin. Kahit itong unan mo, makita mo yung design, itong unan, di ba? Normally, ganyan kasi ang design ng hotel bed, Grabe ka, Jojo. Wala ka bahay mo, puso. ganyan talaga yung room mo. Hindi po kasi normal na ganyan yung hotel. Tingnan mo ang taas, oh. 'Di ba? Kahit sabihin nating high class na hotel 'yan, hotel na hospital. Pero kita nyo bukod sa kanyang suot, saka dito sa nakalagay itong kanyang unan, ang taas nung frame nung bed, ayan hindi po kasi normal na ganyan ang frame. Ganito kataas yung height ayan kumbaga ito yung height ng frame ng bed. Ayan ito, nakikita natin. Ulitin ko ulit ito po, ganito po kataas yung frame ng bed. Ayan, ganyan siya. Yan nga. So kumbaga, Talagang ito magaling talaga si Jojo. anong tawag nito? Yung uluhan na frame ng bed. Wala pong ganyan na frame ng ospital kasi given the condition o sakit ng isang tao, hindi po pwedeng ganyang kataas. Diba? Eto naman, yung sinasabi dito ni Jojo, totoo yan, kahit sa private hospital, kasi napadoktor na ako sa private hospital eh. Siyempre, itong gwapo kong ba to? Pang public lang ba to? Charot. Oo. So, totoo yung sinasabi ni Jojo na itong ganito, halatang itinaas lang yung unan talaga. Kasi kung yan ay hospital bed, is pati dito yan sa dibdib, nakataas yan. So, parang na-style niya, nakaupo ka na mapahiga. Hindi katulad nito, itong hotel bed ay diretso lang, tapos mataas yung unan. Yung kay Kumar, eto nga yun, sa hotel bed. Kasi tingnan nyo, yung magbase kayo sa leeg, nakabaluktot yung leg niya. So ibig sabihin, nakahiga nga talaga siya, na mataas lang yung unan dito. So ako, naniniwala ako dito na hindi to sa hospital. Dapat pahiga tapos elevated siya. Kung may mga bed na pwede mo siyang i-elevate, okay, paatas. Pero pag ganun siya, inclined siya. Alright? Supine, either supine or inclined position. Hindi po ganito na ang taas ng frame ng bed. At saka tingnan nyo itong kanyang robe. So upon researching, okay, hospital, patient robe. Research ko na sana kaso nandito na eh. Pag nag-search tayo, ganyan po ang normal na robe. Hindi po makapal.
Alright, ganyan lang siya manipis kasi kailangan natin ng air. Okay, proper ano ng skin or Bawal air natin, ganyan po ano. ang proper na robe. Pero kung titignan mo ang kanyang robe, ayan ayan, hotel robe Philippines. Hotel robe, yan. Kung titignan mo ang kanyang suot na robe, Ayun, ay talagang yun. pang Ito, hotel. yung puti. So ang tanong ngayon, ayan ito. Yan, Ayan, Mr. Kumar. yan. Mhm. Mr. Kumar. Ano ba talaga? Nasa hospital ka ba o nasa Mr. Kumar, yung suot nyo po, ha? Para sa kalaman nyo, ha? Opo, Sir Kumar. hotel, kagigising, katatapos? Ano po ang nangyari? Ano po ang reason? Nakahanap kasi kayo ng paraan para isahan itong si Senator Bato kasi parehong-pareho dito. Kaya nila to ginawa kasi alam nila si Senator Bato. Alam nyo, si Senator Bato, matapang yan sa matapang. Pero malambot ang puso niyan pagdating sa mga ganito. So siyempre, sino ba namang tao na nasa ospital ka nga naman na hindi ka parang puprosigin mo pa na gito ganyan, 'di ba? Paano nga kung totoo nga na may matinding karamdaman 'yun? Sa boses pa lang nun, diba? So, wag nating yun doon si Senator Bato, no? So, okay ako doon sa ginawa niya. May susunod na hearing pa naman. Sa robe na to, ang suot mo ngayon, ayan po ho, ayan po. Isa na namang pagtatakip, kasinungalingan, kasama kay nitong si Senator Jinggoy Estrada. Okay. Okay, mamaya na yan. Okay lang ba sa inyo? Okay, mamaya na yan. No? Okay. So, doon nga, para sa akin, pabor ako doon sa mga sinabi ni Jojo de Guzman. Thank you sa kay Jojo dahil doon sa pag-edit ng video na yon at mas mabilis namin na at yun, sangayon ako doon na wala talaga sa nung una pa lang na pinapanood ko yan, ay talagang sabi ko, ay drama to kasi unang-una kung talagang delikado na yung buhay mo or talagang may iniinda ka na matinding karamdaman, hindi dapat ganun no, hindi dapat ganun. Tatawag ka pa, hindi mo na kailangan tumawag. May may mga medical certificate naman yan para patunay, di ba? Tsaka kung hindi ka talaga na makapagsalita, gawangan mild stroke ka, di ba? Mild stroke ang sabi. So ibig sabihin, hirap ka hirap ka nang huminga, hirap ka na sa lahat nun, pero bakit nakaano ka pa? Tapos ang pinakaano mo doon, marami kayong niloloko na tao. Marami kayong niloko doon. Biruin mo, pati ba na akala nyo siguro tatanga-tanga yung mga tao na pati yung tawag dito, pati yung sa hotel hindi nila malaman yun? Akala nyo ba ganon? Na yung sa hotel hindi nila malalaman yun? Hindi pa sila nakakita ng ganung suot? Anak ng teteng naman. So para sa akin, no? Para sa akin, talagang against ako doon sa drama ni Kumar. Isang drama lang ho yun. Ulitin ko, hindi rin natin masisisi si Senator Bato. No, kahit naman sinong tao, kapag dinramahan ka ng ganon, lalambot at lalambot ka talaga. No? Kaya wag natin sisihin si Senator Bato de la Rosa na bakit hindi niya diniin yun si Kumar. Pero isa lang masasabi ko doon, isang drama yun. Okay? At planted yun or planado. No? Hindi natin alam kung sino yung mga kasabwat doon. Pero sure ako, hindi kasabwat doon si Senator Bato de la Rosa. Kung may plano talaga doon sa ginawa ni Kumar na yun. At alalahanin ho natin na ilang beses na rin pong ginawa ng mga politiko, no? Andiyan si Gloria noong mga panahon na nagkasakit. Maraming mga search natin para mas maganda. Philippine politics. Wait lang. Philippine politics.
Ano ba yan? Ano bang maganda? Sick. Sickness. Tignan natin kung sino lalabas dito. Sino yung mga dami sino-sino tong mga na wheelchair dito. Gloria. Arrest. Ano to? Anong tawag doon? Medical arrest ba? Ano ba? May medication. Hindi, wheelchair na lang. Gloria. Arroyo. Arroyo. Wheelchair. Ganito yan. Sa susunod, baka makita din natin to. Wheelchair. Baka makita din natin to kay ano, no? Baka makita natin to kay James Kumar kapag pinatawag na po siya sa pag pinatawag na po siya sa hearing. So ayan po yung mangyayari. Maaaring mangyari kay James Kumar. So, nakikita niyo ba yan? Lalo na to. Diba? Dati, nung pinatawag si Chief Justice, sino ba to? Si Chief Justice, anong pangalan nito? Yung, wheelchair din. So, eto rin, si Arroyo. So, marami ho dito na mga wheelchair. Wheelchair. Meron din. Yan din ang tatay na Senator Jingo Estrada na si Erap noong mga panahon din. So, ito yung mga na-wheelchair no? Ang dami nilang mga na-wheelchair nung panahon na kailangan silang mga ipatawag. So, marami sila dyan. At meron pa yan, marami pa. Marami pang mga na-wheelchair dyan. Kaya asahan ho natin na baka sa susunod po na kapag pinatawag na etong si Kumar ay naka-wheelchair na po ito pagpunta ng Senate hearing. No? Sino ba to? Si Enrile, nandito din si Enrile, si Imelda Marcos, Erap at Gloria Macapagal Arroyo. So yung mga ganyang gawain ay medyo tayo dyan, medyo hindi na po tayo tatanga-tanga, no? Alam na natin na mga ganyan ng mga gawain nila, no? So dito naman tayo mapunta kay Uchua. Kay Uchua. Uchua, hindi Ochoa, Uchua. So para panoorin natin tong kay Uchua. Okay? Hindi magpapatinag si Senador. Nagsasabi sa lower house na yung committee hearing nila ay nasasayang lang yung pera ng gobyerno. Ako, hindi ko na... Na-COVID pa ba si Ochoa? Hindi na daw Hindi ba nangyari yan? Sabi ni Nakipagkamay na Senador daw De si La Senator Rosa. Bato Basta, hindi ako magpapatinag sa kanilang paninira sa akin. Tuloy-tuloy lang ako sa aking trabaho, dagdag pa Mali niya. pala tong na-play ko. Sa ika-4 na pagdinig ng PDLX na ito sumipot na sa hearing Ayan na. ang dating Executive Secretary ni Noynoy Aquino na si Paquito Ochoa ang tinutulong pumihil sa pre-operation at search warrant na kung saan nakapangalan sa mga sospek na si Bongbong Marcos Jr. at Maricel Soriano. Tulad ng inaasahan, itinanggi lamang lahat ni Paquito Ochoa ang mga Malamang. akusasyon ng ex-PDEA agent na si Jonathan Morales. Sinabi ni Ochoa na wala siyang natatandaan na nagkausap o nagkita sila ni Morales, subalit inamin nito ang isang pagpupulong sa Malacanang na nangyari talaga. Inamin So, ibig sabihin, totoo nga yun, yung about sa pagpupulong. nito na kasosyo nga siya sa law firm ni First Lady Araneta Marcos na kung saan ito daw ang ugat kung bakit naharang agad ang pag-alis Electric ng chair pitong ba? Grabe naman! Grabe Gayunpaman, naman mabilis kayo! namang pinakawalan si Paquito Ochoa matapos i-deny ang lahat ng mga tanong. Ang pangyayaring ito ay binigyan ng komento ng ilang netizens. Ayon nga kay Vivian Velez ay, former Executive Secretary Attorney Paquito Ochoa appeared at the Senate on Monday, May 20, to participate in the investigation regarding the PDEA leaks. I expect a denial, of course. Ayon pa sa kanya ay, May 20, 2024. I have cancelled my appointments to closely follow the Senate hearing, Ma'am Vivian observing Perez. how some witnesses blatantly lie and how certain senators navigate the process to either reveal the truth or conceal it and I really have to invite you to shed light and thank you for coming over. Pareha si pareha si Senator Bato ng suot, tsaka si Kumar. Joke lang, Senator Bato.
Mr. Chair, if I may, Yes, will this be the last hearing? yun nga, I was inclined. Ito yung ano dito akong tawang-tawa dito sa dalawa, kay Chis Escudero at kay Jinggoy, Senator Jinggoy Estrada. Parang gusto na ulila tapusin agad yung hearing, no? Paulit ka. Ano to bali ilang beses na ba to? Pangatlo na ata na sinabi nila na this is the last hearing. Chairman, Mr. Chair. Parang gusto na agad tapusin inip na sila agad no? To make this the last. But James Kumar is absent. Yes, but Matawa pa si Chis, oh. anyway, Mr. Chair, can I be the first to ask questions, Mr. Chair, if I may? Or for Mr. Morales? I think Mr. nakiusap si Alright, Atty. sige. Ochoa na Okay, please. meron pa siyang mga importanteng bagay, so pwede natin siya unahin. Please. Thank you, thank you. Alam nyo ba, itong ginawa ni Bato dito, pang-insulto rin to kay Sen. Jinggoy. Pero mo, hindi naman siya yung chairperson dyan sa Senate hearing, pero siya yung tinanong ni Senator Bato, pwede ba natin na siya unahin? Ito, napatawa siya dun, yan, napangiti na lang siya. Anybody from you can butt in anytime. I just would like to ask the first question to Secretary Ochoa. Sir, do you know personally Asik Carlos Gadapan of PDEA? No, sir. No. No. Thank you, sir. Thank you. During your time as the Executive Secretary, did the information regarding the alleged involvement of Ms. Maricel Soriano and Bongbong Marcos and other high-profile cohorts reach your office? No, sir. Thank you. May we know if you have seen the alleged pre-operation authority document signed by Mr. Morales, which is one of the subject matter of this inquiry? Not at all, sir. Dito kasi marami nagtataka, sabi nila, bakit ganyan lang? Bakit ganyan yung tanungan kay Ochoa? Bakit walang masyadong questionable or question na kagaya daw nung kay Morales? Sa totoo po, sa totoong buhay, ang Senate hearing ay ganito talaga, dapat lang. Yes or no lang ang isasagot mo. Kadalasan mo yan, no? Ayun nga lang, nagtataka tayo bakit ganun na lang yung kay Morales. So, dito kay Ochoa na to, so nasagot naman ng gusto ni Ochoa, yung nga lang medyo nakukulangan ako. Nakukulangan ako ng mga ng tanong sa kanya dito, no? Thank you. During our first hearing, Mr. Morales claimed that you commanded Asik Gadapan and the PDEA to stop the operation against Ms. Maricel Soriano and Bongbong Marcos and other high-profile cohorts and disregard the request for pre-operation authority. Anong masasabi mo dito, sir? As I earlier mentioned, I don't even know him and I don't recall of any occasion that we have met or even talked. So I completely deny that I have made those instructions as alleged. Thank you, sir. Were you aware that sometime in 2013, the Liceo of Malacanang invited Mr. Morales for a briefing regarding PDEA operations, including those that were halted? I cannot recall exactly if that indeed took place, but I only learned now when this hearing was conducted, and I somehow, but very very vaguely, if there was an incident that happened, but I'm not so sure if because it was never. Yan, ayun yung inaano ng mga tao. Bakit ganoon? Senator ba to? Oo, dapat inanuan mo agad yun. Sinundutan mo agad ng katanungan itong sinabi ni Ochoa na to. So, ayun yung sinasabi ng mga Dito, para sa akin, medyo nakulangan nga ako dito ng mga tanong kay Ochoa. So, although naman, nasagot niya naman. Yes or no lang naman talaga ang sagot dito. So, yun naman. Pero dito tayo, malipat tayo dito sa isang video na mas kinagiliwang ko talaga. Eto.
Oo, panoorin Sir, natin. hindi ako. Ano nga rason? Bakit mo magloko-lokohin si Si Picoy. kausap mo? Para mapatawag ka dito sa hearing. Kagaya ng sinabi ko pa rin po noong unang hearing, sir. Yun pa rin po. Doon ako nakatindig dahil yun po ang katotohanan. Do you- Katotohanan. Do you think mapapatawag ka dito kung wala yung hindi pinakita ni Morales yung CCTV? At hindi mo alam na may CCTV recording yon. At hindi mo alam nandun si Morales. Lalanin niya, ha? Pangalawang pangbabastos ni Picoy ito sa Senado. No? Pangalawang pangbabastos. May kabastusan na naman siya sinabi dito eh. Nung nag-usap kayo, Kagaya po, sir, ng sinabi ko, sir. Yan po ay lahat ay isang katang-isip na para sa kanila lang. Pero ang nangyari, sila ang nagpasakay po Yun sa na inyo. nga Hindi yun po eh. ako. Sila lang po ang pinapasakay ko, sir. kaya nga, pinasakay mo siya kasi gusto mo ma-influence ako para maimbitahan ka. Kay gusto mo kunyari mag-present ng legal expertise mo sa paggawa ng preparation report kasi yun ang gusto mo ipakita. Diba? Hindi ko po akalain, sir, na, sir, sa totoo lang, sir, forgive me for saying this, hindi ko po akalain na papatulan niyo po yung ano ko sa kanila, sir, eh. Sa akin lang po, para lang po talaga. Sinabi mo na nga na iyon ang objective Yes, sir, mo. pero hindi ko po alam, hindi ko po in-expect na papatulan yun. Ang kulit ni Picoy yun, you know? Do you believe? Naniwala ka ba? Maniniwala yung tao sa'yo? Yung kisa Sira video ulo na yun? din to si Picoy. Na mangloko ka lang? Depende po, sir, yan sa taong nakikinig, sir. Oo. Ang akin po, Yun. Right. Oh, di ba? Depende po yun sa tao. Isang kagaguhan talaga to si Picoy. again, sir, You're lying! opinion niyan, sir. Kamagin, sir. ulit. Ang sarap pakinggan eh. Na yun? Na mangloko ka lang? Depende po, sir, yan sa taong nakikinig, sir. Ang akin po, You are lying! come again, sir. You're lying! Kamagin, sir. Anong kamagin, sir? Ha? Kamagin. Kamagin, sir. Buta na, pinaulit mo pa, ha? Tarantado to si Picoy, eh, no? Oo, di talaga ano to. Eto yung ano eh, distract talaga to si Picoy. Oh, ito yung pinaka pang distract dito sa kasong to si Picoy. Oh, ginalit niya talaga, no? Oo. Ito talaga yung karapat-dapat na na-contempt talaga kanina. Kaya deserve niya yun, no? Opinion niyan, sir. Sa akin po naman, yung totoo lang. From sa unang I am- hearing hanggang dito. As chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for You that, are sir. cited in contempt. Ay, shoutout kay Master Judea. Serious yung allegations. Master Judea tong About, video, ha? Subscribe niya na. Yung sinasabi na pwedeng ipapatay si Morales, maraming paraan para patayin si Morales. And hindi ko rin makukonsensya kapag after this hearing, i-terminate na natin itong hearing na ito ngayon, tapos may mangyari kay Morales, mamamatay Sama na yan. ng tingin ni Senator Jinggoy kay Senator Bato. Tayo lang, Senator Bato, patigil mo na to. Gawa ganun na, oh. May itsura ni Senator Jinggoy, oh. Gigil na gigil, oh. Oh. Senator Bato, patigil mo na. Nagalit, oh. Dahil hindi natin nakumpronta si James Kumar as to the veracity of that conversation. Nagalit na si Senator So, Jinggoy. I think I am remiss of my duties kung hayaan natin na isara lang ito na hindi mapakinggan si Kumar. Kasi very serious yung sinasabi nitong former Napolcom personnel na si Picoy. Kahit na sinasabi niya na katang-isip lang yung Kalokohan sabi niya, yun. well, I don't believe you, Mr. Picoy. I don't believe you. In the first place, sinasabi mo na katang-isip mo yun. Pero Ito po yung hindi nakita ng taong bayan sa ginawa ni Senator Bato. Dapat dito pa lang, guys, magpasalamat na kay Senator Bato, eh. No, dito may kita natin na hindi siya one-sided. Kaso masyado kasing sige, mamaya explain natin yan, ha. paano ka, alam ko yung ginawa mo ngayong Discartes, afterthought na lang. Gusto mo lang magpapalusot. Dahil, sabi mo, last hearing na gusto mo lang, diskarte mo lang yun para
etong sinasabi na ganito, na dyan baka mamatay si Morales sa kulungan, alam nyo, kapag sa oras na nangyari yun, pag namatay si Morales dyan sa Senate, anong tawag doon? Dyan sa kulungan ng Senado, no? Sino masisisi dyan? Eh di silang mga senator. Kaya ang gagawin nila talaga dyan is talagang may 101% na seguridad para dyan kay Morales. Alam na nga ng mga senator na ipapatumba siya, 'di ba? So hahayaan pa ba nila? Babaliwalain pa ba nila? Pa ba nila si Morales? So malamang sa malamang babantayan nila ng gusto 'yan. Sino ba namang tanga na ipinakontempt sa Senado tapos makakalusot yung mga sinasabi na mga lalason-lalasunin ng pagkain? Tsaka eto, ha? Hindi naman tanga siguro si Morales na para kumain ng mga pagkain niya sa Senado. 'Di ba? Hindi naman siya siguro tanga na para kumain siya. Alam niya na, 'di ba, na nandun nga sa CCTV na maaari siyang ipapatay, lasunin, o baka magkasakit yan, naman nandun sa CCTV, baka atakihin sa puso. So ano yung sinasabi ng iba na baka lasunin etong si Morales sa Senado? Unang-una, kapag may nangyaring masama dyan kay Morales sa Senado, pananagutan ng Senado yan. Ha? Pananagutan nila yon. So talagang hindi nila papabayaan si Morales doon. Kasi kapag sa oras na may mangyari kay Morales, sila ang mananagot doon, sila ang masisisi. At pangalawa, hindi naman siguro magpapakamatay si Morales na para kumain doon. Para kumain doon si Morales sa mga pagkain doon. No? Ay, nako talaga. Ang hirap yung paliwanagan. Anong tingin nyo kay Morales? Tanga-tanga? Na para kakain si Morales ng pagkain ng Senado? Na alam niya naman na nandun nga sa video na narinig niya mismo na maaari siya ipapatay. Maaari siyang atakihin. Diba? Idaan sa, sa pagkain o lasunin. Ano ba meaning nung sinasabi ni Picoy na maaaring atakihin sa puso? Diba? So, ibig sabihin, lason yun. No. Kaya hindi niya gagawin yun. Hindi gagawin ni Morales yun. Nakakain siya doon. Kung talagang natatakot siya. Ha? Ganun, no? Si Boss Dada ba to? Ay, cute. Cute ba ako? Diba? Sino ba namang tanga? Huwag kumain. Kaya nga eh. Yun na nga yung sinasabi ko. Mamaki, shoutout Mamaki. Ganda na naman ni Mamaki, oh. Oh. Kaya kalokohan yung mga nababasa ko na, kawawa si Morales dun sa loob ng kulungan, lalasunin. Sabi ko, ano tingin nyo kay Morales? Tanga-tanga na magpapalason dun? Isipin nyo maigi yun. Sus, gigilan nyo ako sa mga ganyan nyo, ha? Isip-isip kayo, ha? Imbitahan ka dito para pakita ka ng mga ebidensya mo na yung dala mong papel. Dito pa lang sa ginawa ni Senator Bato de la Rosa, dapat pinuri nyo nga siya dito eh. Dito kitang-kita nyo na wala siyang kinakampihan, no? Diba? Pero po tayo na, ang binigay nyo kay Bato de la Rosa, imbis na pasalamatan nyo, alalahanin nyo ha. Kung bakit merong Senate hearing ngayon, dahil yon kay Senator Bato de la Rosa. Tandaan yan, isaksak nyo yan sa kukote nyo, mga MDS. Mga bukang inanam. Ayoko na magbura guys. Mapapagalitan ako ng tatay at nanay ko. Ha? Wag naman sanang ganun. Lang yan na yan eh. Konting kibot. Pag may dito pa lang sa ginawang nito ni Senator Bato isa na itong dapat dapat palakpakan eh. Tapos ngayon, sisisihin nyo si Senator Bato de la Rosa? Huwag naman, ano yan? Gusto nyo lagi na lang pabor sa atin. Pabor, alimbawa, gusto ko na Senator Bato de la Rosa, gusto ko kamping-kampi ka kay Jonathan Morales. Gusto ko yun. Yun ang gusto ko, kamping-kampi ka. So kapag hindi ko nakitaan ng kahit mga siguro 1 minute lang, na hindi naging kakampi si Senator Bato de la Rosa kay Morales,
Dapat na ba akong magalit kay Bato de la Rosa? Ganun ba yung gusto nyo? Alalahanin nyo ha. Kung hindi dahil kay Senator Bato de la Rosa, walang Senate hearing. Tandaan nyo yan. Doon pa lang dapat nagpapasalamat na tayo. Ayaw nyo ng ginagawa ni Jinggoy Estrada na one-sided lang siya, na nakatuon lang siya kay Morales. Ayaw nyo ng ganong ugali. Pero gusto nyong gawin ni Senator Bato de la Rosa. Anong klase yan? Anong klaseng kagaguhan yan, mga MDS? Mag-isip-isip kayo ha. Imbis na dapat puriin, eto na lang, sige, ganito. What if si Senator Bato de la Rosa na panood niya lahat ng pambabas nyo sa inyo, pambabas nyo sa kanya, tapos etong hearing na to, last na to, ayoko ng hearing kasi ganun din naman, gumagawa ako ng karapat dapat, binabash ako, tinatarantado ako, pati yung pamilya ko, dinadamay, wag na natin tuloy itong hearing na to. So ano mararamdaman nyo? Di ba magagalit na naman kayo? Anak ng teteng naman, no? Ang masama kasi dito, doon sa sinasabi ni Marlica about kay Jinggoy, wala akong pakialam doon. Katutusin nga, personal na buhay na ni Jinggoy yung binabato doon ni Marlica. Wala akong pakialam. Ang pakialam ko doon yung kay Bato. Na pati yung pamilya ni Senator Bato de la Rosa ay dadamay ni Marlica. Ang pangit nun. Pangit naman nun. Dapat nga nagpasalamat pa kayo. Dahil dun sa mama may nagkaroon ng Senate hearing eh. Tapos ngayon babash nyo pa. Wala naman. Hindi yung ugali ng DDS yan. Tandaan nyo yan. Alam niyo yung ganyang pag-uugali? Yung personal na buhay, yung binabanat? Ugali ng mga tanso yan eh. Mga dugyot vlogger eh. Gago! Hindi, totoo. Kaya sana wag natin ugaliin yun. Diba? Meron pa akong nakita. Puta. Pati yung sa anak ni Senator Bato, dinamay pa. Nakisyo kaya daw nagkakaganito si Bato dahil sa anak niya, dahil nasa PNP na rin daw. Kaya natatakot na baka hindi makapasa. Sabi ko, anong connect nun? Anong connect nun? Puntang inang yan. Ang pangit, napakababaw ng ayaw nyo sa ginagawa ni Senator Jinggoy. Pero gusto nyong gayahin ni Senator Bato yung ginagawa ni Senator Jinggoy. Ganon yung gusto nyong mangyari, di ba? Ayaw nyo ng style ni Senator Jinggoy. So ako, ayaw ko rin yun. Pero gusto nyong gayahin ni Senator Bato de la Rosa yung ginagawa ni Jinggoy. Ganon yung gusto nyong mangyari. Tanginang tong mga to. Dapat nga pasalamatan nyo pa yung mama dun eh. Puta na, binash nyo pati yung kamag-anak. Diyan ako bisit na bisit eh. Pati yung personal na buhay, dadamay, mga anak, magulang. Putang inang yan. Anong connect nun? Tapos kayo naman, paniwalang-paniwala kayo. O mamaya, explain ko bakit hinayaan ni Senator Bato de la Rosa na i-contempt si Morales, ha? Okay, tapusin natin to. Mapatawag ka lang, kaya mo ginawa yon. Isinabi mo naman na hindi ka narinig, hindi mo alam na nandoon si Morales nakikinig sa usapan ninyo. At hindi mo alam na mayroong video recording, may CCTV. How come na magdrama-drama ka doon kung ganon? So I don't really believe you, Mr. Santiago. Unang-una, eto edi sana ginawa ng paraan at mag-appeal. Sana si Bato na wag ma-contempt. Unang-una, hahaba pa tong topic na to. Alalahanin niyo, umupo na si Senator Bongo. So may hearing din. Hindi lang nakapokus ang buong Senate hearing dito sa PDEA leaks na to. So may mga iba pang hearing na pwedeng ganapin pa nung araw na yun, no? Unang-una, kapag kinansela to or hinarang ni Senator Bato de la Rosa ayon sa sarili kong opinion, maaaring humaba pa ang usapang to.
So ano ba yung meaning ng contempt? Sa tingin niyo papabayaan ni Senator Bato de la Rosa si ano doon, si Morales doon? Sa tingin niyo hayaan niya na makulong lang yan doon? Ha? Kasi eto kayang-kaya niya naman ilabas yun pagtapos ng hearing Kayang-kaya niya naman na ipalabas agad yun. O bakit kailangan niya pa agad questionin doon? Hahaba pa sila. Hahaba pa ng usapin. Magbabangayan pa sila ni Jinggoy. Gusto niyo lagi yung may actingan na ganyan? May kita niyo lagi sa camera? O hindi daw? O hindi, anong hindi? Gulo yun kapag umangal. Oo nga ayun nga yung gusto ng MDS, laging may gulo. Putay na, saan ka nakakita? Hinihimok kayo ni Maharlika na magkaroon ng people's power, na sumugod kayo ngayon sa Senado para kay JM. Sinong may matinong utak puta na ayaw nga ni Tatay Digong na magkagulo Tapos kayo isang vlogger lang. Gusto niyang mag-rally kayo, pumunta kayo ng Senado para manggulo. Saan ba naman hihimukin mo yung mga kababayan mo para sa gulo? Saan kayo nakita ng ganun? Isang katarantaduhan yun. Sabi ba naman sa live nyo, yung mga nagmamahal dyan kay Morales, pumunta kayo ngayon sa Senado at ipagtanggol nyo siya. Sabi ko, ano ba namang mindset tong tao na to? Nandito nga tayo para itama, para wag magkagulo Tapos tayo pa yung manghihimok sa mga viewers natin na pumunta kayo sa Senado, manggulo kayo doon. Anong klaseng utak meron ka, Maharlika? I-influensyan mo yung mga tao na manggulo sa Senado? Kung ikaw nga hindi mo mapagtanggol, nasaan ka? Sige nga. Na-contempt si Jonathan Morales. Kung sakali man na ipagurgur yun, may magagawa ka? Wala. Hindi ka nga makauwi sa bansa natin Gago! May magagawa ka ba? Wala. Wala kang magagawa. Hanggang vlog ka lang dyan, putak ka ng putak. Kesyo may lalaki si Jinggoy. Kesyo bakla si Jinggoy. Kesyo walang yagbol si Bato de la Rosa. O may nagawa ka ba? Ang kawawa dito si Morales. Para kang para kang poverty porn alam mo yun? Na pinagkakita mo si Morales pero si Morales walang nahihita sa inyo. Sa totoo lang Kayo kumikita kayo kay Morales, nakikinabang kayo kay Morales, una nakikilala kayo. Pero si Morales may nahihita ba sa inyo? Napapakinabangan ba kayo ni Morales? Hindi. O tignan nyo, sino yung nakakontempt ngayon doon? Si Morales lang. O andun ka ba? Anong saysay ng pagpuputak mo din sa social media? Yung pagpuputak mo ba sa social media, mapapalaya si Morales? Mababago ba yung isip ng mga basher kay Morales? Hindi. Dinadagdagan mo pa yung init ng ulo ng mga senator. Kaysa may pa personal life na birada ka pa. Yun yung doon ako nabubuisit. Saan ka nakakita? Influensyahan mo yung mga manunod mo para mag-rally. Di wala ka rin pinagkaiba sa mga sa mga Tanso Dugyot supporters. Sa mga Marcos na supporters. Na ini-influensyahan nila. Or yung mga Tanso vlogger. Ini-influensyahan nila yung mga viewers nila na mag-rally para sa Resign BP Sara Resign movement. So wala ka rin palang pinagkaiba dun. Gago! Ang inang yan. Influensyahan mo yung mga viewers mo na mag-rally sa Senado. Samantalang kung talagang si Tatay Digong nga ayaw nga ng gulo, ayaw nga masangkot sa gulo yung mga Pilipino. Tapos ikaw, influensyahan. Matinong vlogger ka. Bagay, baliw ka na ata Yeah, Hiwan sir. Sir, para sa akin po, sir, opinion niyo po yun Pero ang katotohanan po, nasabi ko na po. Katotohanan mo? Dapat nagsama to si Picoy tsaka si Marley Parehas tagilid ang utak litong dalawang to Yes, sir. Is that your truth? Yes, sir. Nalukuhin kami dito? Hindi po kayo, sir, ang niloloko ko, sir. Sir, hindi ko po kayo niloloko, sir. Meron ka pang daladalang
We are inviting you here to shed light. Wala kayo magalit on the- kayo sa akin, wala akong pakialam. Magalit kayo. Yun sa yung mga- papel mo Totoo doon sa naman yung sinasabi CCTV ko. recording. Yes, sir. Kaya kita inibitahan. Yes, sir. At hindi kita inibitahan dito para kunin yung expert opinion mo. May dadala ka pang papel nga tuturuan mo kami kung paano gumawa ng operation to conduct report, yung pre-operational report. Sino ka para magturo sa amin dito? Hindi ka nga naging pulis. Tama. Hindi ka nga naging PDEA. Bobo rin to si Picoy eh. Kung employee ka lang, na-dismiss ka pa. Paano ka? Parado. Paano ka bigyan ng Dismiss ka expert pa. opinion sa amin? Hindi ko, we don't, this committee doesn't need your expert opinion here. This committee wants your answer as far as your participation. Hindi, ito tandaan nyo. Kapag kahit sino mga vlogger, makitaan ko na ini-influensya nila yung mga tao na manggulo. Ang pangit nun. Andito nga tayo eh. Ang gulo-gulo na nga sa Pilipinas, tapos i-influensyahan mo pa yung mga tao na manggulo. Saan ka ba naman nakita ang ganung ano? Putangin ng yan. Isip-isip nga kayo. Kayo naman, magpapauto kayo. Pupunta kayo doon. Ano magiging silbi ng pagpunta nyo doon? Para manggulo, para lang pala sa tingin nyo kapag nanggulo kayo doon, antimano, nandiyan na yung mga supporters ni Morales. Palabasin na natin si Morales, andyan na yung mga supporters. Ganun ba yung nasa isip nyo? Ako naaawa din ako kay Morales Naaawa ako kay Morales. Pero hindi ka dapat manggugulo. Huwag kang manggugulo. Dahil hindi naman natin ugali kasi yun eh. Hindi naman ugali ng Duterte supporters yun. Ugali ng mga dilawan yun. Ugali ng mga Marcos supporters yun na manggulo. Gusto nyo rin gayahin yung ganon? Anak ng teteng naman kayo. Ang gulo-gulo na nga sa politics eh. Ang gulo na nga sa Pilipinas, tas dadagdag pa tayo. Andito nga kaming mga vlogger eh, para pagtugma-tugmain at ayusin yung mga gulo. Diba? Nangyayari, may isang vlogger na hanggang ngayon wala namang pinapakitang ebidensya, putak ng putak sa social media, pati yung pamilya ni Senator Bato de la Rosa, idadamay. Ulitin ko wala akong pakialam dun sa mga sinabi niya kay Jinggoy Estrada. Wala akong pakialam dun. Naano lang ako dun na puta na, dapat nga magpasalamat ka kay Senator Bato de la Rosa eh. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi naman napag-usapan yung PDLX na yan. Tapos ngayon wawalang yain mo. Hindi lang napaboran yung gusto mo. Ano ka, nag-iisang Pilipino ka na lang ba dito sa Andiyan ka nga sa Amerika eh. Di ka nga makauwi dito eh. Umuwi ka dito. Puntahan mo doon si Morales, damayan mo kung talagang ka. Tangina, kasi influensyan mo yung mga viewers mo na mag-rally, na na lumaban. Bakit? Pag pinatulan ng mga pulis yan, magkagulo doon, magkasakitan, sagot mo ba sila? Sagot mo ba? Tapos magpuputak ka dyan sa social media? Panginan to. Dito nga tayo para ayusin yung gusot eh. Tapos dadagdagan mo pa. I-influensyahan mo yung mga tao na pumunta ng Senado na para lumaban. Anong klaseng mindset meron ka? Tigilan mo ako gago. At gawain ng dilawan yan eh. Itong babaeng putak ng putak, wala kang nilalabas na ebidensya. In that very telling video record, Kung talagang alam mo, Marlica, kung talagang mahal mo or sumusuporta ka kay Morales, dapat yung mga pulburon, yung picture, nilabas mo na lahat yan. Hindi yung putak ka ng putak dyan, pahaba na ng pahaba yung araw, nadidihado na si Morales, napapahamak na si Morales dahil sa'yo, wala ka namang pinapakitang ebidensya. May pinakita ka bang ebidensya? Asan yung picture? Kung talagang gusto mong suportahan si Morales, pinakita mo yung mga ebidensya. Ba't wala kang pinapakitang ebidensya ngayon? Bakit si Morales lang yung sinasangkalan mo? Dapat nga ikaw yung nandiyan sa Senate hearing na yan eh.
Hindi si Morales. Dahil ikaw naman yung naglabas ng PIDEA leak na yan. Oh. Alam nyo, sa totoo lang, nakikita ko dito kay Morales, isa siyang puppet na utusan ni Maharlika. Kasi hindi kaya ni Maharlika na dumalo sa Senate hearing. Bukod sa takot siya, takot siya, hindi niya talaga kayang gawin. Naawa nga ako kay Morales eh. Puta nag siya yung ginawang sangkalan eh. Ginawa mong sangkalan yung tao, ikaw yung naglabas ng PIDEA leaks. Asan yung tao ngayon? Nakulong. Dahil sa'yo. Oh, may nagawa ka ba? May ano ka ba? May gagawin ka ba? Asang gagawin mo? Yung mga ebidensya na sinasabi mo, asan? Wala. Nga. Puro putak lang. Kung ano yung dami ng buka ng bibig mo, yun din dami siguro buka ng bibig mo sa ilalim eh. Ding CCTV. It's unfair for me kung hindi ko pakinggan si Kumar dito sa open hearing. Tapos, kayo napakinggan ko dito. Dito nga, ganda-ganda na nung ginawa ni Senator Bato dito. Anytime, in any kind of method, in any manner, kung mangyari yan after the hearing, kasi you are claiming na talagang magaling ka, marami kang kaso. May binanggit ako 2 kaso mo. Ngayon, nagsabi ka pa, hindi lang yan, sir. Mukhang talagang parang nakasandal ka sa pader kung magsalita ka. Minsan nga napapaisip ako eh. Baka nagagalit si Maharlika dahil pinakontem si Picoy eh. Hindi dahil kay Jonathan Morales eh. Hindi sa totoo lang. Kasi ito hindi to napansin oh. Hindi nyo napansin to oh. Itong ginawa ni Senator Bato na to. Hindi nyo pinansin yan. Nag-focus lang kayo dun sa napakakarampot na pagkakamali. Hahaba pa yung ang diskusyonan nun. Magtatalo pa sila ni Jinggoy. Ahaba ng ahaba. Masisira na naman yung plano yung mindset yung plano ni Bato pag nangyari yun. Pwede niya naman pagtapos nung Senate hearing, kapag inutusan niya, palabasin si Morales, di ba? Hindi niyo ata na alam yun eh. Hindi, mamaya kasi iniisip ko lang baka kaya nagagalit etong si Maharlika dahil pinakontempt etong si Picoy. Hindi dahil kay Morales. Baka yun baka lang naman, baka. Kasi ito, hindi nga ito napansin eh. Dito pa lang, ang napakalaking bagay na nito. Oh. Tapos yung... Ay, naku. Hindi, baka nga, Baka nga kaya nagagalit si Maharlika kay Bato. Dahil pinakontempt ni Bato si Picoy. Baka lang. Sir, kagaya po ng sinabi ko, sir. Opinion niyo po yun, pero yung katotohanan po, sa akin po yun. Sinabi ko na po. So, ibig mo sabihin, totoo talaga yun? Na naluloko ka lang? Kagaya po ng sinabi ko noong unang hearing, sir, niloloko ko po si Romy, hindi po kayo. Pero sila yung beses niyang tinarantado yung Senado. Anong reason mo? Bakit mo siya niloko? Kagaya po nung sinabi ko noong unang hearing, sir, meron po sana akong gustong patunayan na 2 bagay. Ano yun? Ano yun? Ako dito. Diba? Paulit-ulit yung sinabi. Paulit-ulit niyo nang tinarantado yung Senado. Kayo, siya ang nagpasakay sa inyo, sir, hindi ako. Ano nga rason? Bakit mo? Ang gusto kasi dito ni Picoy na mangyari, ang gusto niyang ipalabas dito is pinapasakay ni Morales si Senator Bato at lahat ng senator. Yun ang gustong mangyari dito at yun ang gustong intindihin ng mga Senado. Na pinapasakay lang sila ni Morales. Etong Picoy na to, kaya nga sabi ko sa inyo, napakaganda ng ginawa ni Senator Bato de la Rosa dito kay Picoy. Kasi nga, hindi niya hinayaan na maimpluwensyahan ni Picoy ang mga senador na pinapaniwalaan lang, pinapasakay lang sila ni Morales. Hindi niyo ba nagets yun? Dito napakalaking napakalaking thank you na kay Senator Bato to. Sige, ito halimbawa lang. Hindi to kinontempt ni Senator Bato. Hinayaan niya lang na magsalita. Dito kasi nakikita ko sa ginagawa ni Picoy, gusto niyang impluwensyahan yung mga senator, katulad niya ni Senator Chis Escudero,
katulad ni Senator Jinggoy Estrada, gusto niyang impluwensyahan na paniwalain sila na pinapasakay lang sila ni Morales. So, ang ginawa ni Senator Bato, sinupalpal niya na agad si Picoy, no, para hindi niya na matuloy yung gusto niyang gawin. Yun ang plano dito eh. No? Yun ang plano ni Picoy. Ngayon, sinupalpal siya ni Senator Bato at hindi na siya hinayaang makapagsalita pa kasi nga baka may impluwensyahan niya pa yung mga senator, pinakontempt na siya agad para hindi niya na maituloy yung plano niya. Dapat nga pasalamatan natin si Senator Bato dahil ginawa niya yun. Ngayon, siya pa yung nagiging masama. Isipin yung maigi kasi. Puro lang kasi kayo oo lang ng tango, walang kayo ng tango kung sino-sino mga vlogger na wala nang pinapakitang ebidensya, tango pa rin kayo ng tango. Para kayong mga aso na manika na nilalagay sa kotse. Ano ba tawag doon? Ano ba tawag doon sa kotse yung gumaganong-ganon? Kala mo mga ganon kayo eh. O, di ba? Minamain condition ni Picoy yung mga senator, yung mga tao na paniwalain sila na si Morales talaga ang nagpapasakay sa kanila. Pinapasakay lang sila. No? Ay, nako po. Ay, Sir Buster. Michael F. Jarrod sa'yo, Sir Buster. Anong tawag doon sa mga sa mga aso? Yung ganun ng ganun. Yung sa kotse. O, ganyan yung mga MDS eh. Ala, kahit anong sabihin. O, si Jinggoy, may lalaki, si Gerald, o, kinana dun sa kulungan, dinalaw dun niya binoldyakan. Yung mga MDS naman, tango lang ng tango eh. Ala, sige, tango lang. Yung tanginang yan. Bubble set ba tawag dun? Bubble set, yung mga aso. Ay, naku po. Kung magluko-lukuhin itong kausap mo, para mapatawag ka dito sa hearing. Kagaya ng sinabi ko pa rin po noong unang hearing, sir. Paulit-ulit siya, di ba? Nakatindig dahil yun po ang katotohanan. Do you think mapapatawag ka dito? Kung wala, O, tingnan nyo, nung mga MDS nagsilayasan na. O, nasaktan sila sa sinabi ko eh. O, ako wala kaming pakialam dyan kahit magsilayasan kayo dito sa live ko. At least tama yung sinasabi ko. Puta na. Babanatan niyo si Senator Bato. Na napakalaking thank you na nga ni kay Senator Bato at na tong PDEA leak na to. Kaya kanina 2,500 nanonood sa atin. Nung binanatan ko si Marlica, naging 1,000 na lang oh. Oh, sakit oh. Masakit pag may katotohanan no. Sakit na. Tanginan to. Ayaw nila kay Jinggoy. Gusto nilang gayahin ni Bato si Jinggoy. Ano ba talaga? Ayaw nyo kay Jinggoy tapos gusto nyo ng strategy ni Jinggoy, gusto gayahin ni Bato. Bobo ang putik. yung hindi pinakita ni Morales yung CCTV, at hindi mo alam na may CCTV recording yon, at hindi mo alam nandoon si Morales nung nag-uusap kayo. Kagaya po sir ng sinabi ko sir, iyan po ay lahat ay isang katang isip na para sa kanila lang. Pero ang nangyari, sila ang nagpasakay ko sa inyo, hindi po ako. Sila lang po ang pinapasakay ko sir. Kaya nga, pinasakay mo siya kasi gusto mo ma-influence ako para maimbitahan ka. Kay gusto mo kunyari mag-present ng legal expertise mo sa paggawa ng preparation report kasi yun ang gusto mo ipakita. Hindi ko po akalain sir na, sir sa totoo lang sir, forgive me for saying this, hindi ko po akalain na papatulan niyo po yung So, di ba? Sir, hindi ko kasi akalain na papatulan niyo po yung ginawang issue or gawa-gawang issue daw kuno ni Morales, sabi ni Picoy. So, ibig sabihin, ang gustong palabasin ni Picoy ay may pagkatulongges etong mga senador. Kasi nga sumakay daw sa gawa-gawang issue ni Morales. Oh. Ayun yung gusto niyang ipamukha talaga sa mga tao na kagad naman na sinupalpal ni Senator Bato de la Rosa. Ayun yung hindi nakikita dito eh. Puta na, galit na galit kayo kay Senator Bato de la Rosa. Puta na, ang ganda nga ng ginawa niya rito. Sa kanila sir eh. Sa akin lang po, para lang po talaga. Sinabi mo na nga eh, na iyon ang objective yes, mo. Yes sir, pero hindi ko po alam, hindi ko po in-expect na papatulan yun para makarating ako rito. Do you believe
Naniwala ka ba? Maniniwala yung tao sa'yo? Tapos tawang-tawa ko dito, bakit daw may dala ng bag? O, totoo yan, narinig ko to. Sabi ko, bakit may dala ng bag si Picoy? So, planado talaga. Alam ni Picoy na mako-contempt siya. Planado talaga. Hindi, alam niyo to, si Picoy talaga, kagaya nga ng paulit-ulit ko sinabi, ang rules, ang ano nga talaga nito, ang papel, ay ma-distract sa kanya yung mga senator. Yun nga yung gusto niyang gawin dito, mapansin siya. Siya naman ang makapukaw pansin kay sa mga senator. Siya dapat ang pagpukusan ng mga senator, yun ang gusto niya. At alam naman, siguro naman, kahit naman medyo maedad na si Picoy, nanonood yan. No? Nanonood yan ng mga bali-balita. Siguro naman napanood niya yung about sa kanya at kay Bato. Oh, 'di ba? Ay, may interview si Bato, si Senator Bato, na pagpupukusan niya talaga tong si Picoy. So alam na agad ni Picoy 'yon. Na na iko-contempt talaga siya. Kahit ako, alam ko agad 'yun eh, iko-contempt talaga 'to eh. Oh, dapat nga nung una pa lang, 'di ba? Ngayon na na-contempt naman, sasabihan nyo, planado ni Bato at ni Picoy. Meron ako nabasang ganun eh. Ma'am, yung ba yung ibig mo sabihin dito sa chat mo, ma'am? Ito. Oh. Nakaplano na yan. Bakit si Picoy may bag agad? Oh. Ma'am, try me again. Oh, ano po ba ibig sabihin nyo? Na planado na ba ni Bato at ni Picoy na i-contempt siya, ganon? Pag ganon yung mindset nyo, ma'am, alam na namin kung tiga saan kayo. Di ba, guys? Alam na ho namin, ma'am, kapag tiga saan ka. Oo, kung sa DDS ka ba, sa MDS, or sa Tanso supporters. Alam namin agad. Kung sakali lang naman po, ma'am, ha? Oo. Tapos kumain pa siya kanina, puta, tinatanong yun katabi. Lamon siya ng lamon dun sa kabila, ano? Kapal ng muka. Mga ganun-ganun pa, oh. Sabi ko, wala talaga to. Ano na to? Immune na to si Picoy kasi malakas ang kapit. Baka malakas ang kapit. Ito. JC Morales, matanda na yan at matalino. Alam niya ang pinasok niya. Kaya hindi mo magets bakit siya nagpapagamit. Wala naman akong sinasabing nagpapagamit si Morales. Wala akong sinabing ganun, ha? Na nagpapagamit si Morales. Wala akong sinabing ganun. Sinabi ko lang siya yung ginawang sangkalan kaya naaawa ako sa kanya. Yun yung sinabi ko. Wala akong sinabing ano, ha? Oo. Sa video na yon na mangloko ka lang? Depende po sir yan sa taong nakikinig sir. O, depende na sa taong nakikinig. Plantado talaga eh, no? Depende po sa taong nakikinig. So, ibig sabihin, si Senator Bato, ganun yung pagkakaintindi niya. So, ibig sabihin, si Senator Bato, sa madaling salita, is the longest na senator. Yun yung ibig sabihin dito ni Picoy. Bobo walang niya talaga itong si Picoy eh. Are lying! Come again sir? You are lying! Kamagay, sir. Pinaulit mo eh. Opinion niyan sir, sa akin po naman yung totoo lang. From sa unang hearing hanggang dito. As chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for You that, are sir. cited in contempt. Thank you sir. Thank you sir. Salamat po sir. So, ngayon, wala na. Na-distract mo niya na lahat. So, etong si Picoy, alam niya na. No? Ito yung gusto niya na mangyari talaga. Na mawala ang focus ni Senator Bato de la Rosa. Ayun yung gusto niya talaga. So dito, para sa akin, nanalo dito si Picoy. Kasi nga, yan ang gusto niyang mangyari dito. Na ma-attract niya or magalit niya, mawala sa focus itong si Bato de la Rosa. No? Yun naman talaga yung papel niya, mang-asar lang siya. No? Sir J. Planado ni Jinggoy at Picoy, magpa-contempt dahil nag-approve kaagad si Jinggoy ng mag-motion
Jinggoy to contempt Morales, wala nang kawala si Bato. Kundi mag-approve din kay Jinggoy. Dito, pwedeng mangyari to na talagang para nga naman, pag nag-contempt, pag nagpa-contempt etong si Jinggoy kay Morales, wala nang lusot wala nang lusot dito si Bato. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na yung gustong mangyari ni Picoy ay nagawa niya. Na magalit sa kanya si Bato, mawala sa focus si Bato. Ano to? Ano to? Aray, gagi. Diyan mo na lang. Baka peki na naman to. Baka scam na naman to. Ano na naman kaya to? Ano to? Granada ba to? Baka ito na yung Granada galing sa Senado. Ano to? Green tea. Bang paliit ng tiyan. Buisit na. Ulitin ko, kagustuhan nga ni Picoy na ma-attract sa kanya si Bato de la Rosa para mawala sa focus. Ngayon, isa pa doon, kagustuhan niya rin talaga at alam niya na ipapakontempt niya si Picoy ni Bato. Para kapag nag-suggest, para pag nagbigay din ng contempt doon si Jinggoy Estrada kay Morales, hindi na makakatanggi si Bato de la Rosa. Gets nyo ba? Gago! Kaya nga inasar niya pa nga si Jinggoy. Hindi nyo na-gets yung sinabi niya about sa bag. So, ibig sabihin, nang asar pa si Picoy. May dala na nga akong bag eh. Kasi nga, planado na nila yan. So yun na yung nangyari. Napakontempt si Morales, sinangayunan na agad ni Bato. So ngayon, sinisi naman ni Maharlika si Bato. Bakit daw? Bakit daw pinayagan? Una-una, paano hindi mo papayagan? Patapos na yung hearing. So magdedebate sila ni Jinggoy doon, haba ng haba. So haba ng haba din yung oras. Samantalang pagtapos ng hearing, pwede niya naman palabasin si Pwede niya naman palabasin si Morales eh. Yun ang hindi kinuwento ni Maharlika sa live niya. Kasi nga, gusto niyang maging masama or kamuhian nyo si Bato de la Rosa. Oy, Sir Kuya Arnold, shout out Kuya Arnold. Si Maharlika ang sumira sa buhay ni Morales. That's true. Totoo yan, Kuya. Ginaya si Ka Eric na handa na contempt. Nakahanda na. Yes, gets. Napasalamat pa kami, bag. Hindi kasi nga, ilang gusto ni Picoy, yun ang papel ni Picoy. Ngayon, ang papel naman ni James Kumar, eto. Ang papel ni James Kumar, nakapokus din kay Senator Bato de la Rosa. Alam nyo kung bakit? Alam ni Kumar na si Senator Bato de la Rosa na kahit ganyan yan, malambot ang puso niyan ni Senator Bato de la Rosa. Kagaya rin ng sinabi ni Jojo dun sa video na nireaksyonan natin, na sino ba namang tao ang hindi bababa ang loob mo dyan at ganyan actingan ka ng ayoko na nga po talagang madamay dito. Nako, hirap lang magmura eh. Di ba? Sige nga, kayo nga. Halimbawa, gaya nga to, mga MDS, galit na galit kayo sa akin. Tumutawag ako sa inyo. Baka pwede mo ko. Alak ng teting naman. Isip-isip kasi minsan. Sabihin nyo kasi, yan na naman, katulad kanina, sa live ni Boss Dada. Nagsalita ng opinion ni Boss Dada doon. About sa PDEA leaks na to. Na hindi nyo nagustuhan, sasabihin nyo, inggit na naman kami. Ito kung gusto namin ng views talaga lahat kami ng mga banateros at kung sino man yung katulad ng mga opinion namin, di sana sinang-ayunan na lang namin ng sinang-ayunan si Maharlika. Ano ba naman kayo? Kung talagang gusto namin for the views, sinang-ayunan na lang namin ng sinang-ayunan si Maharlika. Bakla si Jinggoy Estrada, pasang-ayon kami dun. For the views kami.
Kung talagang for the views kami na sinasabi nyo na inggit kami sa views ni Marlica. Tangin ng, ano? May inggit kami sa views ni Marlica. So totoosin, mas swerte kami kay Marlica. Alam nyo kung bakit? Ha? Si Marlica dapat ang mainggit sa amin. Alam nyo kung bakit? Kami malaya kami sa bansa namin. Kung saan man kami magpunta, BGC, kain ng, ano ba yung kinakain natin, Banat Bay? Gago! Ano ba yun? Kami kinakain natin yung pampano, di ba? O si Marlica asan, hindi makauwi sa bansa natin. Kasi gugurgurin daw siya. Hanggang ngayon, wala namang pinapakitang ebidensya na ipapagurgur siya. Buti pa ako meron eh. No. Oh. Kami malaya kami sa bansa namin. Kahit sa ibang bansa, pumunta kami na ibang bansa. O sa susunod, nasa Hong Kong kami. Sa susunod, nasa US. Sa susunod, nasa Australia kami. Gago! Sino ngayon mas may karapat dapat na kakainggitan? Kami ba? Si Banat Bay ba? Si Banat Bay ba? Si Boss Dada? Si Coach Oli? May inggit sila kay Marlica? Bakit? Sa anong dahilan? Dapat nga si Marlica pa yung mainggit sa amin. Kami, malaya kami. Siya hindi. Hanggang dyan lang sa bahay niya. Kami, kaya namin pumunta sa kanya, pero siya, hindi niya kayang pumunta dito sa amin. Sino ang sasabihin na inggit? Kami, may inggit sa kanya? Siya nga yung baka siya ang naiinggit sa amin. Dahil kami, malaya kami. Pray! Ha? Pray kami sa lahat namin sa gusto namin puntahan. Gago! Sino may inggit ngayon? Tayo palagi nyo nalang sinasabi na inggit kami. Hindi kami inggit. Puta, may inggit ka? Hindi ka makalabas sa lugar mo? Sino? Puta, daig mo pa nakakulong sa Muntinlupa eh. Hanggang dun ka na lang eh. Gago! Kaya huwag nyo kami sasabihan na Boss Dada, Banat Bay, Banateros, naiinggit, kay Marlica. Putang ina, kung may dapat mainggit dito, si Marlica yun, hindi kami. Dahil kami, malaya kami. Mga MDS, nagsilayasan na, paunti-unti na ng viewers natin. Hindi nila kaya real talk eh. Kaya sabi ko sa inyo mas brutal lang sasabihin ko. Kaya kanina pa lang, sinabihan ko na kayo sa live pa lang ni Boss Dada na mas brutal ang sasabihin ko. Kaya humanda sila. Hindi kayo nakinig. Tanggapin nyo ang katotohanan. Kami pa yung sasabihan nyo na inggit. Di wow? Shit! Paano inggit? Inggit kami, di ka makauwi sa bayan mo? Hanggang dyan ka lang sa Amerika? Kami, pwede kami pumunta anytime sa Amerika. Wala nga lang pamasahe. Yun lang, sablay. Yun lang sablay doon. Wala kaming pamasahe. Dahil hindi naman kami mga big timer na vlogger. Depende na lang. Pag sinagot ni Banat ba yung pamasahe ko, makakapunta ako doon. Yun lang. Yun lang talaga. Bagsak ako doon. Bakit? Tutulong mo lang. Wala akong pamasahe. Makakapunta ka ba ng Amerika? Hindi naman kaaway si Marlica. May pinaglalaban siya. Hindi naman kaaway daw si Marlica. Wag nyo kami sasabihan na inggit kay Marlica. Hindi pala siya kalaban eh. May pinaglalaban siya. Ano yun? May pinakita ba siyang ebidensya sa mga pinaglalaban niya? Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi sa inyo eh. Sino ba napuputukan ng mga pinaggagawa ni Marlica? Di ba, mga Duterte? Mali lang pamamaraan niya and more on emotion siya. Emotion. Sige. Using critical thinking like dyan gusto niyang patunayan na nagdodroga si BBM. Kaso, si JM ang na contempt. May tutulong ba si tutulungan ba ni Marlica si JM? Masyado yung ginudiyos kasi, wag niyo, kaya lumalaki ulo eh. Lahat nga ng ginagawa ni Marlica dito, bumabalik sa mga Duterte.
Kasi gustong palabasin ng mga kalaban na yung ginagawa ni Maharlika ay kagustuhan ng mga Duterte. Inggit. Sabi ni Boss Dada, inggit ka kasi. Oo, di ba? Inggit kasi kami. Oo, inggit kasi kami sa isang tao na hindi makaluwas or makagala sa ibang bansa. Hanggang dun lang sa bansa niya. Sa Amerika. Tutusin, hindi niya naman bansa yun eh. Gago! Ulitin ko kung gusto ko ng views, sinangayunan ko si Maharlika. Kung for the views ako, sinangayunan ko si Maharlika. Tablahin ko to sila, Boss Dada. Oh, kung gusto ko, dali-dali. O, edi lahat ng sabihin ni syempre, chismis, malaki sa views yan. O, dati nga, nung nasa showbiz ako, nag-views ako ng 100k kada upload ko eh. Diba? 100k kada upload ko nung panahon ng showbiz. Nung nagsi-showbiz ako. O, edi, chance ko na yan, panibagong views yan. Sakyan ko yung about sa lalaki ni Jinggoy na sinasabi niya. Kung talagang for the views ako. O, sakyan ko yan. O, sige. O, Jinggoy Arteaga, may lalaki, si Gerald. O. Gago! Kung for the views kami, ang tagal na namin yung pulburon, halimbawa, ganito. Siyempre, idol ko si Marley kayo. Gawa ko ito. Ito yung pulburon video. Ito na, ilalabas ko na. Ito. Saan yan? Ito ang pulburon video. Ayan na. Ito. Asan na? Yan. Ayan ang pulburon video. Ayan. Ayan ang pulburon video. May mga hawak sila. Mukha sila mga pulburon. Yan. Nagbibigayan ng pulburon. Yan. Sabi dito. Dahil mo, manyaki siya ang Jinggoy. Paano magiging bakla yan? Kaya ba di ba? Kung gusto namin lalo, ito pulburon, pulburon. Dami nagpupulburon, nagbibigayan sila, pulburon. Yan, bibigayan sila ng pulburon. Si tatay namimigay ng pulburon. Kung tayo na gusto nyo lagi, sangayunan namin si Marlika, pulburon. Bigayan. Yan na, mag-aabutan na ng pulburon. Kung gusto nyo lagi, pulburon ha. Bigay namin kayo. Yan abot. Abot mo kay nanay, yung pulburon. Iabot mo kay nanay yung pulburon. Ang pulburon. Yan, inabot na kay nanay ang pulburon. Double check mo nanay. Baka kulang. Yung may gusto nyo? Ito ulit, pulburon. Ito. Pulburon. Maglalabas kami dito ng video. Pulburon. Nasaan na yung yung ibang video. Ito. Yung sasabihin natin. Dito. Pulburon. Nasaan ang pulburon? Ito pulburon. Pulburon. Lumabas ang pulburon. Ayan na. Pulburon. Hello mga palangga. Diba? Hello mga palangga lang sinabi niya pero may pulburon agad doon. Tangina. Gusto niya ata lahat na lang sabihin namin dito. May pulburon. Nagtiting naman. Ay, buisit. Buhay talaga. Hirap ng buhay na ganito. Maraming bulag na mga tao, mga nilalang. Mga tayo kayo. Ay. Gago! Tanginang yan. Sasabihin na ng mga jutang ginimes. Sabi naman, bayad kami. Binayaran na naman. Putay na. Hindi lang nagtugma yung opinion namin sa inyo. Tapos sasabihan nyo na naman kaming bayad. Anak ng teting tong mga to. Lahat na lang ginawa nyo. Lahat na lang sinabi nyo bayad si ganyan, bayad si ganito. Hindi lang nagtugma bayad na naman agad. Ang pinapangalagaan kasi namin dito, especially ito Banateros, ang pinapangalagaan namin dito kasi, kami kasi, kaya nga DDS Alam mo meaning ng DDS? Duterte. No? Duterte diehard supporters. Ako, ang proud ako doon na Duterte diehard supporters ako. Wala ako dito at hindi ako magsuswitch ng content ko ng dahil lang kay Maharlika. Tandaan niyo yan. No?
Hindi ako magsuswitch ng content. Dati, sarap-sarap ng content ko, laki ng views ko. Showbiz, pero useless. No, useless yung pagiging reactor ko sa showbiz. Wala may tutulong sa bansa yan eh. O, hindi katulad dito, kahit papano, kahit may iilan na naikinig sa akin, at least, nakakapagturo ako, nakakapag-impluensya ako ng maganda sa mga kababayan ko. Kahit papaano may siguro naman ay may natututunan sila sa live namin, sa live ko. Hindi ako lumipat dito sa pagiging Duterte politics na ultimong buhay ko na nga tsaka natin pag-usapan yan pag nakuha ko na yung CCTV video na naman. No, hindi ako lumipat dito para kay Marlica, putang inang yan. Tapos ngayon magagalit kayo na hindi ako sumang-ayon sa sinabi ni Marlica. Ayaw nyo nang ginagawa ng mga tanso vlogger. Pero gusto nyo nang ginagawa ni Marlica. Ano ba yung ginagawa ni Marlica? Di ba gawain ng mga tanso vlogger yon? Anak ng teting kayo, oh. Isip-isip ha. Ayaw nyo nang... Gusto nyo due process. Ano ba yung ginagawa ni Marlica? May due process pa ba doon na tinatawag? Gago! Ang inong to. Ako pa yung bayaran nyo na lang kami ng totoo para matapos na yan. Oo nga, bayaran nyo na lang kaya kami. O bayaran nyo kami para sumangayon kami kay Maharlika. Yun naman din ang gusto nyo eh. O, kahit mababa views basta nasa prinsipyo ka. Tama. Tanginang yan. Kung gusto lang namin palang per views at naiinggit kami kay Maharlika, di sana sinang-ayunan na lang namin lahat ng sinabi niya, di ba? Dahil diyan napuputak niyang Genimis na Maharlika na yan. Makuling tuloy ngayon, baka sa amin yun na may sisiyan. Yung pagkakulong ni Morales. Alalahanin nyo ha, kung hindi dahil kay Maharlika, walang Morales na nakulong ngayon. Jutang Genimis nyo, mga MDS. Mga tanga-tanga. Siya lagi real talk ha, pagbibigyan ko kayo. Akala nyo ba for the views ako? Ha? Kung for the views ako, pati yung mga tropa ko noon na tinatarantado na ako ngayon, dapat nandun ako. Tandaan nyo yan ha. Kung for the views ako, kung Maharlika ako, andun ako dapat. Malaki views doon sa kabila. May bigayan pa. Pero bakit ako nagtsatsaga dito sa 800 na nanonood sa akin? Ba't ako nagtsatsaga dyan? Kasi wala akong pakialam sa views. Ang gusto ko lang makapaghatid ng tamang balita, maimpluwensyahan ng mga kababayan ko sa tama, at higit sa lahat, hindi ako yung katulad ng iba dyan na mga vlogger na putak lang ng putak, wala namang pinapakitang ebidensya. Yun ha? Napakadali. Nung una pa lang niyayaya na nila ako eh. Hindi sana, tinanggap ko na lang yun. Di sana, ang laki din ng mga views ko ngayon. Dahil nga sila, malalaki views nila eh. Dapat nung una pa lang, nandun na ako. Ay, dito na lang ako. For the views naman ako eh. Sarap dito 100k kada upload. Diba? Sarap. Ay, ba't ako nandito ngayon? Yun yung isipin nyo. Yun yung lagi nyo itatak nyo sa utak nyo. Kung tayo na kasi sa inyo ugaling Pilipino minsan yung pag maraming nanonood doon na, paniwalaan natin. Ang daming naniniwala dyan. Ay, naku po. Buisit na yan. Inggit-inggit ang puta. Anong kakainggit namin? Kami nga, laya-laya namin na Boss Dada. Kahit mamaya, magkita kami sa BGC ni Boss Dada, ilibre niya ako ng pampano. Diba? Boss Dada? Sabi mo hindi, ha? Wala kang kawala. Boss Dada. Kung for the views kami, di sana kami nag-isko noon. Yan, isa pa dyan. Ako, di naman ako isko kasi TBJ ako dati. Masarap kaya, kung sa politics, sa totoo lang, mag-content ako ng politics, mas matataas views ko. Pero hindi ko na yun eh. Kasi ang sarap dito, ang sarap sa politics kahit delikado. Sa totoosin nga lang, ito, kwento ko sa inyo ha. Kung bakit hindi ako. First time po na hindi ako nakapag-live
ng Sabado, Linggo. No. Hindi, relax lang. Lumalaki ng buho ng ilong mo. Buisit. Buisit. Buho talaga. Kita mo yung buho, ha? Libre kita ng baseball. Putay lang yun. Kuripot talaga to si Boss Daday. Fishball. Talagang fishball pa yung nilibre na lang sa akin. Kiam na lang. Ito, speaking. Diba? Sarap sa politics. Kasi nung nakaraang araw, ito, nag-iipon-ipon na naman ako at magpapakabit kami ng CCTV. Kasi nga, kailangan na talaga. May mga tao, 5 lang naman sila. 5 lang naman. Alas 4, alas 2 at alas 4 ng madaling araw. So, 2 beses. So, pagsilip ko, ako naman, ginawa ko, suot ako ng maskara, yung kita lang mata. Tapos lumabas ako. Tapos tinanong ko, kasi gate, tapos may yero, nandiyan sila. Inabas ko lang yung ulo ko. Boss, ano yung ginagawa niyo dyan, boss? Sabi nila, check lang daw ng jumper. Anak ng teteng, compound to sa amin Compound. Mag-check ka ng jumper alas 2 ng madaling araw. Ano to? Check the jumper alas 2 ng madaling araw. Compound pa? Ang tingin mo sa amin, mga poor? Wow! Wow! O ngayon, tinanong ko, maya-maya, nung naka ano-ano lang, siguro mga 50 seconds lang. Biglang tayo ng langaw to. Biglang umalis na, doon na sa malayo. Tapos yung nagtataka ka, ba't andun yung mga motor nila sa malayo? Doon sila nagsakayan, tapos umalis na. Pangalawang gabi, yun na naman. So, yun naman, 2 lang ang nun. Merong baka may hinahunting sila na baka dahil sa pulburon din, mga maaring ganon, kasi kapag sa jumper, posible talaga na magkaka-jumper dito sa amin, compound to. Ako lang ata ang pinakamahirap dito. Ako lang ata ang pinakamahirap dito sa lugar na to. Oo, kaya posibleng magkakaroon ng mga jumper. So, 2 lang yun. Pwedeng ako, pwedeng may iba talaga silang tinutukoy. Yan nga. Kaya sabi ko sa inyo, ang sarap sa politics. No? Ang sarap. Sobrang sarap sa politics. Kaya hindi ako nakapag-live Kaya hindi ako nakapag-live ng ilang araw. Wala.